runaway cat. Mukhang wala namang hindi pangkaraniwan sa sitwasyon. Kung meron man, magdudulot yun ng problema. Pero Master Genos, bakit naman ang isang kagaya mo pa ang magpoprotekta sa assembly meeting na yon? Dahil kahit papano, meron yung kinalaman sa akin. Ano ang problema? Aba, ang cute ng reporter na yun We're live in Los Angeles City, the site of this year's World Summit, where world leaders have gathered to discuss a proposal for a union of continents. The eyes of the world are focused on the summit because this plan, if agreed upon, would span the globe in a unilateral ceasefire, bringing peace to all warring nations. Due to recent reports of possible terrorist attacks here at the summit, Ang daming security, para may martial law. Gusto nilang ma-intimidate ang ibang bansa kaya sila nagdi-display ng sangkatutak na sundalo. Samantalang kung tutusin, hindi naman nila kayang ipagtanggol ang sarili nila kung wala ang Kronos. Ano naman kaya ang gustong palabasin ng lalaki na kasombrero na mahaba? At inimbitan niya tayo sa lugar na to. Di ba may nabanggit siya tungkol sa isang gaganaping pagdiriwang? Magsisindi rin ba sila ng fireworks? Hindi. Sa tingin ko, iba klase pagdiriwang to. Di masaya. Huh? May kinalaman kaya yun sa ginaganap na assembly meeting? Hindi ko alam. Bukod doon, nag-aalala ako kay Tren. Simula kasi nung marinig niya yung pangalan ni Creed, hindi na namin alam kung nasan siya. Bigla siya nawala. Siguro may kinalaman si Creed sa nakaraan ni Train. Hindi ba? Ewan, pero masama ang kutob ko. Oras na magkaharap si Tren at ang Creed na yon, mukhang may masamang mangyayari. Kung gano'n, nag-aalala ka sa kanya kaya ka sumunod dito. Ano, nag-aalala? Hindi kailangan ko kasing bayarin yung nasirang damit na nirentahan ko. Yun lang. At saka bukod doon, mas mataas ang bayad sa mga sweeper sa lungsod. Ay naku, pwede ba? Masyado namang halata ang iniisip mo eh. Saka oo nga pala, nag-research ako tungkol sa vision eye mo. Pambihira. Puro problema ang dinudulot ng lalaking yun At teka, ano nga palang ginagawa mo dito? Wala, napadaan lang ako. Hinahanap ko rin kasi yung dalawang tao siya na yun eh. No, Carl. Falling in love with you again doesn't sound like paradise to me. Don't you love... Grabe, ang ganda-ganda talaga ni Echidna. Mukhang malapit na tayong umalis. Talaga? Malapit na tayong umalis? Oo. Siguro. Darating kaya siya? Sinong Kuro? Si Black Cat. Kurong gusto kong itawag sa kanya. Ganun ba? Oo nga, pero Charlem, bakit mo naisip imbitahin si Kuro at ang mga kaibigan niya sa gaganaping pagdiriwang? Gusto kasi siya makita ni Creed, kaya ako ginawa yon. At hindi lang yan. Bukod doon, napansin ko rin na napakalaki ng pagkakatulad niya sa atin. Oo, talaga? Oo, isa rin siyang malungkot na kaluluwa. Naisip kong posibleng maganda maging tugon niya sa pinakalayunin ng Apostles of the Stars. Kung gano'n, posible ko makasama siguro sa pakikipaglaban? Maganda nga sana kung gano'n. I don't understand. Why must you leave now? Because the die has already been cast. It's about to begin, Creed, at last. Oo, magsisimula ng kasiyahan. Kaya tignan mo sila, Echidna. Tignan mo mga hangal na yan. Wala silang alam na malaki na naging pagbabago. Ibang panahon na to kaysa sa inaakala nila. Handa ka na ba, Echidna? Masusulat sa kasaysayan ng araw na to. Ito ang araw kung saan gagawa ng isang higanting hakbang ang Apostles of the Stars para sa sangkatauhan. Tingnan mo nga naman. Mukhang dumating na rin dito yung isasakripisyo natin para sa gaganaping pagdiriwang Echidna. Teka lang. Si Echidna Paras yun Aba, ayos to Fan ako na Echidna. Makapag-photograph nga sa kanya. May isang tao pa. Si Creed Disken. Budget na yun ang pagsisimula. Sandali, ano yun? Hoy! Ano yung ginagawa mo? Baka mabababang uri! Ako si Durham, ang gunman ng Apostles of the Stars. Tandaan yung pangalan ko. Roger! Pupunta na kami sa Sector Y-13.
Sa Sector Y13, bilis! Yes, sir. Oh, bakit? Mukhang may sira. Ano yun? Bakit parang may napatagan sa akin? Ha? Sino ka? Ikaw bang gumagawa nito? Wala ka rin galang, ha? Hindi ganun ang pakikipag-usap kay Mauro. Nagmula ako sa isang respetadong lahi ng Forbidden Continent. Kaya dapat na akong igalang. O ikaw, ano ginagawa mo dyan? Nag-iisa ka lang ba? Delikado sa lugar na to, bata. Yeah, you're right. It is dangerous. To come near me, that is. Look, alam mo, hindi matutuwa ang nanay mo or sumasaktan ka dahil nagpapakalat-kalat ka sa daan. Oh, Anong problema? Hindi ako makahinga. Ikaw, sino ka ba talaga? You're pointing your gun at a harmless kid, and you call yourself a policeman. You should be ashamed of yourself. I am Leon, a Taoist with the power to manipulate and control the air. I'm not sure what's happening, but I can hear explosions in the distance. Unconfirmed reports tell us a security helicopter was shot down moments ago and an attack is imminent. We urge all citizens to find shelter immediately. It's them, I'm Sino may gawa niyan? Sigurado ako. Sandali lang, saan ka pupunta? Kailangan kong hanapin si Train. Hindi mo nga alam kung saan siya hahanapin. Basta kailangan ko siya hanapin. Paano mo gagawin yon? Inside the hall behind me, the summit filled with leaders from around the globe is beginning. Apparently, the violence is not enough for them. This is 207. Pupunta na kami ngayon sa Sector 12. Over. Ano yun? Natutunaw. Hindi impressive ang ginawa mo, Kyoko. Sa ganitong klaseng pakikipaglaban, wala dapat lugar ang tao. Hanibaw! Isa siya hanibaw! Nandito na ako, kagaya ng pinangako ko. Siguro! Sabihin niyo kung nasa si Creed. Anong nangyari? Ano yun? Ladies and gentlemen, manatili lang po tayo kalmado. Mukhang may konting kaguluhan na po sa labas ng venue. Inaasikaso na ng militaryo ang sitwasyon. Ha? Sandali. Parang kilala ko siya. Pero, anong ginagawa niya rito? Hindi ba ikaw si Echidna Paras? Teka, ano ibig sabihin nito? Apostles of the Stars? Tama ka. Grupo yun ng matatalinong tao na magpapatakbo sa mundo kapalit ninyong mga hangal. Walang kwenta yan! Ano bang binabalak mo? Ano? Ang tapusin kayo. Kayong lahat. Iharap niyo sa akin si Creed. Pero Kuro! Hindi mo kailangan magmadali. Magkikita rin kayong dalawa. Wala akong oras para maghintay sa kanya. Sandali lang. Pagmasdan mo muna ng maigi ang buong kapaligiran.
tingnan nyo. Chopper! O ano? Napahanga ka ba sa nakita mo? Yun ang fireworks ng nagaganap na festival. Alisin ang mga tiwaling opisyal sa pamahalaan. Linisin ang buong mundo at ibalik ito sa natural niyang estado. Yun ang obligasyon ng mga taong may kapangyarihan. Tama na ang daldal! Ilabas niyo na si Creed! Masyado ka talagang apurado. O sige, kung yan ang gusto mo, bahala ka. Yan na si Creed! Kumusta ka na, Train? Matagal tayong hindi nagkita. Nakita mo ba, Train? Mas malakas na ako. Simula nung malaman kong nandito ka sa lungsod na to, hindi ko mapigilan na hindi ma-excite. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Hindi ba halata? Pipigilan ko si Train. Hahanapin ko siya! Sven... Train! Magpapakilala ako. Kami ang Apostles of the Stars. Congratulations, Train. Tamang-tama lang ang dating mo. Ito ang araw para sa grupo namin. Ngayon, ito na ang tamang oras para sa pagsasanib natin ng... Sabihin mo sa akin, bakit mo pinasang si Saya? Oo, ganyan nga. Ganyan yung mga mata mo noon. Matang punong-puno ng matinding galit. Tama lang talaga na niligpit ko yung mangkukulam na yon. Tumahimik ka! Ah! Sorry, Train. Wala rin kwenta yan. Ah! Tama na yan, Train! Itigil mo yan! Tama na! Sa kasalukuyan mong estado, hindi mo ako makakayanang talunin, Train. Pero mababagong bagay na yun. Sa oras na tinataglay mo ng kapangyarihan ng tao. Hindi ka na makakatakas sa akin! Ganyan nga ang Train na inaasahan ko. Ang kaso nga lang, hindi na ako yung dating nakilala mo noon. Sandali, ano nangyayari? Ito yung sinasabi ko sa iyong kapangyarihan. Maganda, hindi ba? Oras na sumama ka sa amin, magtataglay ka rin ng ganito. Wala akong interes dyan! Bakit? Mabigat ba? 440 pounds na ang bigat ng baril mo sa mga oras na to. O ano? Sasama ka na ba sa grupo namin, Train? Hindi ako sasama sa isang kagaya mo kahit kailan! Pambihira. Ibang klase ka rin talaga. Train! Wala ka bang utak? Ba't ka pumunta rito? Sandali lang at sino ka naman? Pumunta ka ba rito para sirain ang reunion namin ni Train? Hindi yun espada. Baril!
Sven! Sven! Durham, anong ginawa mo? Bakit ka nagpaputok? Pasensya ka na, Train. Hindi ko gusto masira ang reunion party natin. Pasensya ka na talaga. Sige na nga. Makukontento na ako na nakita ko mukha mo ngayong araw. Masaya na ako ron. Sa palagay ko, meron na naman mga panibagong pakialam, merong gumugulo sa isip mo, Train. Pero hindi ako susuko. Alam kong balang araw, ikaw mismong lalapit sa akin. Sigurado ako. Sandali! Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako! Pabayaan mo sila! Hindi natin sila kaya! Creed, bumalik ka! Bakit mo ko pinigilan? Tigilan mo na yung pagiging mapusok mo! Di ka mamatay mo yon! Sarili kong buhay to! Hindi mo ako dapat pinakailaman! Akala mo alam mo lahat. Huwag mong isipin na ikaw lang ang nagmamayari ng buhay mo! Hanggang kailan ka magmumukmuk dyan? Anong pakiramdam? Masaya bang maging dahilan ng gulo? Masaya bang maging dahilan ng problema tapos masasapa ka rin pala sa huli? May pagkabobo rin si Sven eh. Bakit niya tinakang ibuwis ang buhay niya para sa isang tulad mo? Alam mo ba, inimbestigahan ko yung vision eye niya. Inalam ko ang lahat. 7 years ago, nung IBI agent pa si Sven, nagkaroon siya ng partner na nagangalang Lloyd. Naging malapit sila ni Lloyd sa isa't isa. Marami silang nilutas na kaso na magkasama. Pero, nung birthday ng anak ni Lloyd, mag-isang pumasok si Sven sa hideout ng isang grupo ng mga kriminal. Ayaw niya kasing maistorbo si Lloyd. Ang problema, si Lloyd ang tinamaan ng bala, samantalang hindi naman siya ang dapat na nandun. May kakayahan kasi si Lloyd na makita ang mga mangyayari sa hinaharap at naramdaman niya na nasa panganib si Sven. Oo. Yung vision eye ni Sven, pamano yun sa kanya ni Lloyd. Isa yung mabigat na nakaraan para sa isang taong may magaan na puso. Nagugutom na ako. Ha? Hindi naman ako humingi ng mamahalin eh. Kahit tinapay lang, bacon, itlog at gatas, okay na. Kung may salad, hindi ako magrereklamo. Okay? Alam mo, ayos ka rin talaga eh. Kaya ang sarap mong bigwasan. Aray, ang sakit nun ah! Tumahimik ka! Wala yan kumpara sa sakit na nararamdaman ng puso ko. Naiintindihan mo? Aray! Yan ang Ano bagay ba? sa'yo! Talaga bang hinahamol mo ako? Etong sa'yo! Aray ko ang sakit! Aray! Ano ba? Parang mga sira. Ever since Creed showed up, Trine has not been acting like himself. He avoids the issue whenever I bring it up, and he tries to act as if nothing is wrong. Even though he continues to travel with us, I am sure that he is planning something. What are you planning to do, Trine? I will try not to worry myself with it, but if Sven ends up getting hurt again, we will have a problem.